So, ano bang gusto niyo makamit itong 2024 kahit magmamarso na po? Dumami po yung pera. Dumami ang pera. Ano lang, wala lang, ganda lang. Hindi, makapasa ngayon, Sem. Mas maging confident po. Okay. Yes. Tanong ko na bang, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong taon na to? Na January po masaya, nung Feb, ngayong Feb lang hindi. Ay, Wala, masaya ako araw-araw eh. Okay. masaya po, masaya ang buhay ko. Kahit mag-isa lang. Alright. Kaya iyak mo nga lang. Okay. Pero ito po, bakit kaya ang isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya ang pinakamabigat na dahilan po kaya? Broken. Okay. Baka walang pera. Pera. Baka po mag-isa lang sa buhay, wala nagmamahal. Lalim, no? Ang lalim. Pero ito po ang tanong ko po, no? Sabi kasi ng maraming Pilipino, kaya daw isang tao daw ay malungkot o malungkutin, dahil nga sa sinabi nyo kanina na walang pera. Naniniwala kayo ng dahilan kung bakit maraming Pilipino malungkot ngayon? Opo, pwede po. Years na years. Opo, wala po kasi akong pera. Hindi problema po ito, no? Pero ito po, sa tingin nyo, ano bang gusto nyo ba sa buhay? Meron ba kayong kasama o gusto nyo mapag-isa sa buhay? Kung may sasama, edi sasama. Kung gusto nyo, go! Okay. Depende po sa mood. May gusto pong, minsan gusto ko po mag-isa, minsan gusto ko may kasama. Okay. Pero sa tingin nyo kaya, dahil ba sa mga nagdaan ng mga nangyayari kagaya ng pandemya, nagbagal po talaga ang buhay ng mga tao po? Yes po, miss ko po sa sarili ko, nag-iba din po yung ugali. Yes po. Bakit po kaya? Kasi wala. Extrovert ako dati. Ay, introvert pala ako dati. Okay. Yes po, kasi po may mga taong nag-grow at may mga taong naiwanan. Ganun. Okay, grabe. Malakas na. Malakas. Okay, easy, no? Sige, ganito. May iba akong kalito na tanong, mabisan po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lang po, kayo po ba ay isang mabuting tao po? Siguro po, oo. Yes na yes for me. Mabuti po sa mabuting tao sa akin. Okay. Paano po masasabi ko isang tao po ay mabuti? Para po mapapagkatiwalaan ko siya sa mga secrets ko, gano'n. Para pag walang negative vibes. Okay. Positive person lang, gano'n. Ito lang, kayo ba'y mahilig magbasa ng dictionary? Tanong lamang po. Hindi po, tamad po ako magbasa. Depende pag di alam yung meaning. Hindi po, mga books. Pero nagsasearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam ang meaning. Yes po, always, mga synonyms. Merriam-Webster po. Opo, mostly po, Google po. Google Okay. is the key. Kaya bigyan ko kasi kayo ng konting trivia o konting kaalaman. Libre lang po ito. Pag sinabi daw kasing mabuti o good, sabi sa dictionary, ito daw ay moral excellent o morally upright. Sabi ng moral daw, ugali muna ng tao sa kanyang pansarili na dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen at wala daw siya saktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yes. Yes po, lahat naman po eh. Oh, exactly. Kasi po, ang una po matututo ng bata ay magsinungaling. At lahat talaga tayo dito ay palpak. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw po ng isang gamit, kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan? Yes po, yes po. Yes po. Opo, barya po ni Mama. Okay. Imagine nyo kung matibay po yung batas na yan at andyan na yung police station, no? Baka wala na pong tao dito sa Sampaloc Lake, lahat tayo nasa kulungan na. Baka tigil na po ang pag-aaral natin na kahit isang piso lamang, instead sumbong mo sa teacher, sinumbong na sa police. Ang punto lamang kasi, kaya daw may isang tao daw nagnanakaw, ay dahil wala sa presyo. Gusto nila isang bagay na walang kahirap-hirap, kaya may nagnanakaw. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Yes po. Yes naman po. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Para pong mahirap siya explain. Hindi ko po, Tumitindi o nare-relax pa yung pag kayo nagagalit? parang nare-relax po at the same time para pong din. Hindi ko ma-explain. Okay, parang basta gusto mo lang ilabas lahat. Okay? Kayo kaya? Nakaka-stress. Kasi isipin mo pa kung ano yung gagawin mo pag galit ka. Okay? Tumitindi po yung galit kasi parang nagigilty ka din in the same time.
Ito kasi po yung problema po, no? Normal po, pag po tayo masasaktan, syempre magagalit. Alam mo po tayong tatawa, ngingiti. Baka po baliw po yung tao na sinasabing siya ay hindi sasaktan, pero deep inside, delikado po yan. Baka kasi ibigan na lang yan ay magwala o mag-iskandalo. Yun nga lang, may sasabi kasi na hindi din kailangan saksakin, barilin o patayin mo isang tao. Magtanim ka lang doon ng galit, hindi mo kailangan magmura, parang nakapatay po tayong tao pero hindi po literal, galing sa ating puso. Yun nga lang, ila talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, na-appreciate yung patience and honesty, pero ito po, nagamit nyo ba ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po, hindi ko kasi kaya. Minsan po. Minsan din. Yes po. Tanong ko lamang po ng mabilis, mahal nyo ba nanay nyo? Super po. Sobra. Opo, sobra. Okay, so ganito po kasi yan. So halimbawa nga, actually hindi ng halimbawa, dito kayo sa Sampaloc Lake, maganda ang panahon ngayon, mahangin. Huwag naman po sana yung inyong pag-anuhan, biglang napuwing ang mata nyo dahil malakas ang hangin. At instead na, yun nga, nagmurahan ata kayo, nagbiruan, instead ng pangalan ng Panginoon, ang ginamit nyo, pangalan ng nanay nyo na OM, ganun-ganun, na wala namang kinalaman ng nanay nyo sa pagkapuwing ng mata nyo at wala naman siya dito, for example. O kaya nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang dito? Hindi po. Hindi. Hindi po. Bakit po kaya? Masama po. Ano? Ano po? Bakit? Ba't di nyo gagamitin ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat? Siyempre po, mahalaga po yung tao sa amin. Mahalaga po sa amin ng mga gulang. Ano, parang nakaka-disrespect naman kung gagamitin mo yung name ng mother mo pag nagulat ka lang. Yung parang ayaw mo na nga po na may ganun yung trato sa'yo ganun trato ng ibang tao sa nanay mo, ba't mo pa din gagawin? I see. Pero syempre alam naman natin po na talagang kahit sino pong tao ay natin talaga banggitin na lang yan ng ganun-ganun lamang. Kasi may respeto po tayo. Yun nga lang, hindi porket na ginagamit po ng maraming tao, hindi ibig sabihin ay normal po yan. Kasi ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Kasi kung saan, nilikha po ng Panginoon ang lahat ng mundo ng mabuti, pero tayo na po ang gumagawa ng kapahamakan. Kaya yan yung dahilan kung bakit yung pangalan ng Panginoon, minumura na lang, pag kung rin nadapa lamang, ganun-ganun na lamang. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy. Yun nga lang, halos talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko po hinuhusgahan, ito'y para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung kayo po yung mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa Judgment Day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayo? Siguro po guilty. Guilty din. Guilty po. Tanong ko lamang, saan kayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno po kayo pupunta? Hindi po lupa. Para po, kasi for me po, pag po tinanggap mo yung Lord sa puso mo, ano po, sa langit po, hindi naman po maiwasan ang tao na magkamali. Yung para po palagi kang mahihingi ng tao sa kanya, then pa sa langit ka po makapupunta. Hindi po kaya. It depends pa din po. Depende kung yun, tatanggapin mo si God sa loob mo. Feeling ko naman po sa langit ba akong pupunta. Okay. Okay, ganito po yun, no? Bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, nakapatay siya ng tao o sabihin natin nagnakaw siya pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po ako. Pero later on, na-realize ko po na ako'y nagsisisi. Parang sinusuko na sarili ko dahil alam kong mali-mali. Pero parang hindi po convinced na sigurong sa kulungan. Kasi baka naman kahit sinong tao gusto ay makalaya. Pero sasabihin ng judge, bago mo gawin yung krimen na yun o kasalanan, dapat pinag-isipan mo. Kasi hindi mo sabihin, makakatwiran ka para hindi ka makulong. Kasi still, ano mang mangyari, kailangan pagbayaran talaga ng kriminal, yung kanyang ginawa, kailangan siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po. Tama naman. Yes po, tama po. Kasi kahit po may mga tao pong ganyan, pwede nila sabihin nila, ay, ako'y nagsisisi na, sinusuko ng Panginoon. Kasi kahit sino, pwede nila sabihin yung ganyan eh. Pero ang tanong lamang, ikaw ay nililitis ka eh. So, kailangan merong mangyaring matibay na kinahinatnan. Ito kasi yung problema po. Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, kahit nga gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, at iba pa, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lamang ulit ang tanong ko dito. Kayo ba'y nag-aalala na maaaring kayo ay sa impyerno pupunta? Hindi lang kayong tatlo. Tayo pong lahat, kahit ako.
sa impyerno tayo mapupunta kasi may nagawa tayong kahit isang nagawang kasalanan? Natatakot po ako. Natatakot din. Ganun din po. Tatakot. Siyempre po, kahit hindi ko po kayo kilala, hindi ko kailang pangalan nyo, kung taga saan kayo, ang pinag-usap po natin tao. Kasi imagine mo, maiksi lang po ang buhay, kaya dapat po tayo mag-alala. Kagaya nito, tanong ko lamang, mahal niyo po ba sarili nyo? Sobra po. Siyempre po. Mahal po. So, as in 100%? Siguro po. 95 lang for me. 95. Siguro hindi po 100% kasi may mga worst side din po ako na ayoko sa sarili ko. Well, I understand naman, no? Pero ang punto lamang po, kahit hindi tayo perfecto, napakalago po rin mahalin ating mga sarili. Kasi tayo po talaga ay may purpose po sa buhay. Yun nga lang, etong tanong ko po sa inyo, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Opo. Depende. Depende. Hindi po. Bakit hindi ka natatakot? Para pong, ano po kasi ako, alam ko po parang sa sarili ko na tinanggap ko na po kasi si Lord sa puso ko. Para pong iniisip ko lang po yung purpose ko dito sa mundo. Then pag po kinuha ako, hindi yun. Okay. Kayo, ba't pa naman depende? Hindi ko din po alam. Minsan gusto ko na mamatay, minsan hindi po. Okay, ganito, easy lamang. Pero tanong ko lamang, kung kayo bibigyan ng pagkakataon na mabuhay ng mahaba, tanong lamang, ilan pa kayang years na gusto nyo mabuhay? 1 million years, trillion, etc. forever? Ano kaya? Walang katapusang taon. Nakatosang taon. Forever, never. Ano po, pag po naibalik ko na ano sa family ko. Parang, ano, ang hirap po kasi pag eternity ka mabubuhay. Ano nyo po yung sa mundo, ma-experience nyo lahat. Para pong iniiwan ka na nung iba, tas ikaw nandito pa rin. Pero tanong ko lang po, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabuhay? Ang kasi po ang tao, parang mga 80 years old lang po yung inaabot nila. 80. Ganun. I see. Hindi ko pa po alam kung hanggang kailan pa ako. Wala pong makakapagsabi kasi kahit anong oras pwede nang mapunta sa danger. Yun nga po kasi gusto ko iparating. Hindi natin talaga alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Hindi natin alam yung kung mararating mo pang 80 years old or etc. Kasi, sabi kasi sa isang balita, ang average lang daw ng buhay ng isang tao sa Pilipinas ay 72 years old. Yung iba natitigok pa. Kaya nga ang problema dito, hindi natin talaga alam kung hanggang kailan tayo mabuhay. Hindi ko kayo tinatakot, di pa ako manghuhula. Halimbawa, 3 kayo. Mayroong mga kwento-kwento ng matatanda. Pag kayo nag-selfie, nag-picture-picture, tapos yung gitna daw, pwedeng mamatay. Kasi may mga ganun nga, mga kasabihan na hindi ko sa sulok ng Pilipinas nila nakuha yan. Pero hindi tayo alam, baka biglang gamitin na lang ito at nakakatakot po yun. Kasi may mga taong namamatay sa murang edad at pabata ng pabata. Kaya napahalaga po na tingnan natin ating mga sarili kung tayo nasa tamang landas. Kaya ang Panginoon, galit siya, hindi lang sa mga kasalanan, kundi sa kasalanan tulad natin. At ang gusto kasi ng Panginoon, yung mga taong totoo sa sarili nila. Kasi alam ng Diyos na may mga tao po na sinasabi nilang nakilala nilang Panginoon, isinasa puso nila, pero ang problema, pares pa rin ang buhay nila, paulit-ulit pa rin. Kaya wala pa rin nangyayari yun. Dahil ang Panginoon, hindi man niya palalampasin yung mga ganun. Kaya, bago po mangyari lahat-lahat, pwede po ang isang tao pala ay lumapit sa tinatawag na salitang mercy. Narinig mo yung salitang mercy? Opo. Yes po. Yes po. Ano kaya sa Tagalog ng mercy? Miracle. Ano? Ang tawag dun? Milagro? Hindi. Hindi. Ano Ano ba sa Tagalog ng mercy? Tatlong letra lang. Awa, ganun, awa. Mhm. Mercy, please mercy. Ayun, hindi ko po sure eh. Sa English Google. Alam ko pa siya English. Kaya nga, ano sa Tagalog? Hindi ko. Hindi nyo alam? Actually, tama sagot niya. Mercy ay awa. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng mercy o awa sa Panginoon na inamin natin tayo po yung mahina. Humingi tayo ng tulong sa Kanya at isinusuko po natin ang ating mga sarili. Ibig sabihin, kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Kasi sa mata ng Panginoon, mas gusto niya yung mga taong magpakumbaba. Yung inaamin na sila'y mahina at humingi ng tulong sa Kanya. Kasi, walang sinuman pong kayang iligtas ang sarili sa anumang kapahamakan. Sabi sa Biblia, lahat po tayo guilty, lahat tayo ay sa impyerno itatapon. Kasi yan ang justice ng Panginoon. Pero pag isang tao ay lumapit ng awa o mercy, ito po magbabago sa lahat-lahat.
Ano kaya ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno, tayo pa'y makalis po sa Judgment Day? Ano kaya ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Inubos po ang kasalanan. Parang binibigyan niya tayo ng ng tawag dito, ng mga dapat, or consequences, mga ginagawa natin. Nagpapako po siya sa krus. For us. So yun nga po, tama po lahat yan. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Ay, yes po. Yes po. Yes po. Pero po ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binigay po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Yan yung tinatawag na unconditional love o walang hinihinging kapalit. Yun nga lang, may mga tao na ayaw na may nagmamalasakit o sa madaling salita, gusto pa nila ng red flag, pambihirang buhay yan. Kasi nga, parang ganito lamang yan. May taong tumutulong sa inyo, may nagmamalasakit, pero mas sinasamaan pa nila. Para bang ayaw nila ng ganun. Yan yung dahilan kung ba't yan yung nangyari kay Jesus, no? Na kung saan, alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, kapalit kanyang buhay. Hindi na lang kasi siya tao, siya rin ni Diyos, kasi alam niya na kapalit kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't siya pinako sa krus, na torture, namatay siya doon, at siya nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po ang kasalanan, natalo po ang kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil may nagpiyansa. Narinig ba yung salitang piyansa? Apo. Opo. Yes po. So, ibig sabihin po, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil may nagpiyansa. Kunwari, 1 million pesos. Dahil doon, makakalain na po yung tao. Ganyan din po ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang pong dugo at ang kanyang buhay ang naging kapalit upang mabayaran ang lahat ng kasalanan sa libutan. Pero ang kaligtasan ay nasa biyaya lamang ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang Bible para makamit ang kaligtasan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa? Hindi pa po. Ibig sabihin po ng repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Kapag kayo nagkasakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Oh, yes po. Yes. Yes po. Siyempre, kalokohan po yan. Pag kayo nilalagnat, tapos magpapahan pa kayo sa labas dito, kalokohan po yan. Hindi nawawala ang stress, lalong iinit pa ang inyong ulo lahat-lahat. Kaya kapag gusto nating tayo hindi magkasakit, gusto natin laging gumaling. Ganyan din po, pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, patuloy po tayong magsisisi, lalayo sa tinagawang kamalian, babago yung ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon sa tinagawang kasalanan, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa, hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Ito na lang ilan sa mga tanong ko bago umalis, pero tanong ko lamang, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kayo ng totoo sa ating napag-usapan po? Tanong lamang. Apo. Opo. Yes po. Pero pag-isipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Opo din. Apo. Ito po, kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lamang. Hindi po. Hindi. Hindi. Minsan po, may Bible po kasama. Pero nabuklan din naman ng Bible. Apo. Opo. Ito po kasi yan. Di ba pag kayo nagugutom, bibili kayo ng pagkain? Opo. Yes po. Pag may pambili. Pag Okay. po may pambili. O sige, assuming that meron kayong pera, kunwari lamang, no? Halimbawa, sarado na ang tindahan at ang bukas lamang po ay convenience store sa taas, kunwari. Tatakbo talaga kayo, bibili kayo ng pagkain para hindi sumakit ang inyong tiyan. Tama po ba? Apo. Yes. Yes po. Sana po ganyan din po ang mindset natin kapag pinag-usapan po ay ang salita ng Panginoon sa Bible. Kasi kaya po isang tao po ay nagiging healthy o malusog dahil hindi lang po yan sa mental, social at physical, pati emotional. Ganyan din po ang spiritual. Kasi parang yan yung love letter sa atin para hindi po tayo mapahamak, kaya siya nagbigay ng ganit mga kanyang salita. Huwag niyo sanang masamain, pero ito po ang tanong ko lamang. May mga natanggap ba kayong love letter sa tanan ng buhay niyo po? Tanong lamang. Opo. Meron. Meron po. Anong pakiramdam? Masaya po. Na-appreciate. Masaya din. Masaya po, nakakilig. Ayun. Ibig sabihin lang po nun, ganyan po kataas ang value ng tao. Yan yung dahilan kung bakit kahit ang Panginoon alam niya na tayo palpak, still gusto niya magbigay ng solusyon. Kaya yan yung dahilan kung bakit sinulat ang Bible at ang kanyang salita.
Kasi dapat natin mabasa yan araw-araw para hindi tayo mapahamak sa iba't ibang nakikita sa paligid. Kasi ang kalaban po natin hindi po tao, kasalanan at tukso na minsan pala nagagawa na pala natin ito at tayo po ay nalulugmok sa kamalian. Pero pag nabasa natin kanyang salita, yan yung gabay para hindi tayo mapahamak. Kasi ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat tayo sa impyerno pupunta. Kasi galit ang Panginoon sa ating lahat. Pero dahil mayaman po ang Panginoon sa awat, biyaya, merong maliligtas, hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pananampalataya sa Panginoong Yesu Cristo lamang, sila maliligtas dahil yung sabihan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong oras na ito. Tanong ko, meron ba kayong katanungan po? Wala po. Wala po. Wala naman po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Thank you po. Ingat. Thank you. Ingat. Thank you po, ingat.